this child no softer bed, born to wear a crown of glory, brighter far than earth affords. For this child laid in a manger is King of kings and Lord of lords. And his robes are swaddling bare, The gem upon his brow, of the scepter in his hand, born to wear a crown of glory, brighter far than earth affords. For this child laid in a manger is King of kings and Lord of lords. Holy infant Son of Mary, born in Bethlehem this night, he shall be throned in heaven, working on rotting high, was to wear a crown of glory, brighter far than earth affords. For this child laid in a manger is King of kings and Lord of lords. Maayong gabi sa mga kauturan kag mga kaabianan nga naga tune in sa aton nga simana sang pangamuyo. Kita karon naga pasalamat sa Ginoo bangod sang iya kaalam kag sa iya gugma sa iya bugay in spite sang mga pagtilaw sa nagligan ni mga tinuig. But na-resume naton ang aton nga tinion sa pag-comply sa mga buluhaton nga tugyan niya sa aton bilang mga tulugyanan. Ang aton nga programa nga sa sining bug-os nga simana mga kaabianan kag mga kauturan as approved by our conference administration sa aton kalendar nga kada quarter magahimo kita sing simana sa pangamuyo nanungod sa stewardship for compliance 2021 kag buot ko kamo ipahibalo nga pahibaloon nga ang aton materials available ni mga abyan sa Ilonggo nga version sa PowerPoint kag subong man sa video kag sa English nga PowerPoint presentation mga kauturan gani pangayo lang kamo sing kopya sa inyo pastor o kon hard copy. We also have our hard copy 400 copies mga kauturan for ready for distribution. Siguro na kung nakabaton man kamo, make sure nga ini nga programa na aprobahan sa inyong church board kag subong man sa inyong church body
And this will be a year-round program, no? Nanungod sa Stewardship Compliance Seminar, no? Gani mga abyan sa pagsugod gid sang aton nga una nga topiko sa sining gabi luyag ko kamuliwat pangabayon kag agdahon sa pagpangamuyo, magapangamuyo kita. Halang doon kag balaan nga Dios yari ang imo mga inanak. Handa kami Ginoo sa baton sa imo mga pagtudlo to refresh our minds about our role as your steward. Bulig kami Ginoo nga mangin matutom nga mga tulugyanan. Help us to learn best from Christ, His example of sacrifice and humility. Help us, dear Lord, to be filled with your Holy Spirit and with power from above. Bless us all as we study your word. This we ask by faith in Jesus' name. Amen. Ang aton nga schedule mga kauturan, this will be from February 14 to 20. Okay? Ini nga materials gingamit naton man last year, pero ti wala to siya ma-consummate tungod sang pandemic. Pero gintinghuan gin mga kauturan because we were not able to comply. Wala gani naka 1/4 ang nakahimo sing week of prayer. Pero this is another attempt mga kauturan. Okay? Kag ang aton mga pastor subong medyo aware na sini mga kauturan kag they are ready for this program, and I'm sure nga handa naman kita mga utod. Apang sa mga kauturan nga wala kamo sing oportunidad nga magkadto sa church bangod sang lockdown mga kauturan sa mga senior kag sa mga mga minors, aral lang kamo sa balay, so we provide you a seminar material, no, using the same material mga kauturan. Okay, ini nga materials, kung inyo makita mga abyan sa aton nga screen, medyo gamay-gamay, pero i-zoom in aton mga kauturan. May ara ini siya 17 indicators mga kauturan nga dapat ninyo i-comply. Okay? Based on 17 indicators, we are going to evaluate your church. Kag ina, kamo mismo ang mag-evaluate kung bala makapasar kamo sa sining 17 ka mga indikasyon o kon criteria for you to be certified as Stewardship Church Compliance for 2021. Okay? So, ina nga materials mga kauturan, ara sa inyo nga pastor, okay? Kag makita nato mga kauturan, kung inyo basahon, may ari man ini siya pre-evaluation form. Nga amon gin print dira mga kauturan, available man na sa aton nga hard copy nga inyo ginagamit subong dira sa second page, no? Stewardship Compliant Church, no, pre-evaluation form. So dira mga kauturan, ibutang nyo ang ngalan sa church, okay? Pila ang membership. This will serve as, a material to know our spirituality, our index giving, mabalaan ta diri kon pilang aton nga church attendance. Kaya nagaproblema kami, wala kami sang data mga kauturan how to increase the number of givers. So this material, kung inyo fill upon by the assistance of our church clerk, no, church treasurer and Sabbath school secretary, with the help of the elder and the pastor, all together mga kauturan, you can provide us a data. So dira makita nimo sa pre-evaluation form conducted by so and so, no, dates started on the training. So ibutang mo dira February 14, okay, 2021, and then number of attending members, no, pila bala ang numero sa mga miyembro nga nagatambong, okay? Ti mabalaan ta dira mga kauturan nga sa aton nga form ma-evaluate naton, okay? Number of givers using envelope. Ti karon ang mag-fill up sina among aton nga church treasurer. Hibaloon dira kon pila ang numero sang nagahatag ng mga miyembro nga naga-practice sang combined offering. Kon due kundi dugangan nato ng envelope, no?
And then your tithe revenue for the past 3 years, for the past 2 years, and for the last year, aton ina makita, no? Using the graph, we will evaluate that, no? During the mid-year or at the end of the year. But this pre-evaluation form, before this training starts, dapat nahibaluan nyo na, no? Kag ina iga-approve sa inyo nga church board and names of current giving units. Pila gid bala sa iglesia sang halimbawa Iloilo, may isa ka iglesia, pila gid bala ang aton miyembro, no? Kag pila gid ang naga-practice sang combined offering plan. Pila ang wala pa maka-practice so that we can ini nga material makabulig sa akon o sa aton mga pastor, at least we can adjust our seminar nga amo gali ang nakulang ini, no? Kag diri naton may baluan nga after a 1-year training, may ara naman nga post-evaluation kung bala nag-improve, nagtaas bala ang aton nga number of givers, because our goal is not just to increase our tithe revenue or offering collection, but to increase the number of persons giving, no? So muna mga kauturan, because we are not just raising money, but we are raising people in preparation for the coming of the Lord. So these are preliminary information mga kauturan. You can see me or you can call me. Ara man dirang akong contact number mga kauturan sa aton nga circular nga na-attach dira sa inyo nga hard copies ang what's this material o kon week of prayer material mga kauturan. Now, tonight, tunan naton ang unang topic. Okay? Ang tao tulugyanan sa Dios. Okay? Ang pagkatulugyanan amo ang pagpatikang sang pagkabutang nga iya sang tag-iya, right? No? Meaning management, no? Managing the possession or the property of somebody else sa aton amo o kung sa aton nga Lord, no? Ang tulugyanan mahimo nga maayo o kun malain. Duha na kabutang, either kita maayo o kun malain, matutom o kun di matutom, tulugyanan siya gikan sa iya pagkabunag, no? Kita halin pa sa atong pagkabunag, we are already created by God, no? By design and by plan. Nga ang tao from creation tulugyanan gyud sa Ginoo. Kag magapabilin nga tulugyanan tubtob sa iya kamatayon. Responsable siya kag magahatag sing husay sa Dios na hanungod sa iya pagpatikang sang tanan nga gintugyan sa iya. So amo na mga abyan, we are accountable to our Lord, to our Master. Okay? From the time nga kita natawo hasta kita mapatay, we will be accountable to God. So dapat makita kita nga matutom kag dili sa lawayon mga kauturan. So sa libro nga Education, page 137, batunon taman kag sa indi. Kita mga tulugyanan sa Dios. Nakabaton gikan sa Dios sing mga talento kag fasilidad nga ginbutang sa sining kalibutan sa paghimo sang buluhaton nga gintugyan niya sa aton. Okay? Whether we like it or not, whether you accept it or not, we are steward, no? Nga nakabaton kita sing tanan nga mga pagpakamaayo, no? Talents, time, resources, intellect, or ang aton nga mga hiyas mga kauturan, kag kita ginbutang sa sining kalibutan agud aton ini gamiton to grow, to develop our character, kag kita mangin palaagyan sa pagpakamayo sa Ginoo para sa iban. Okay? So amo na mga utod, kita tulugyanan sa Dios. Ang tao gintuga nga may kahilwayan sa pagpili. But attached to our possession as steward of God, God endowed us with what? With the freedom of choice, no? Amo na mga kauturan, kaangay sa iban nga mga tao, no? Sa iban nga mga planeta. Kinahanglan kita ipaidalom sa isa ka pagtilaw sang pagkamatinumanon. Hindi nga pagkamanilapason, kundi tilawan kita whether we are faithful or not, no? So sa stewardship, i-gauge kita hindi sa how much we receive, how many talents you have known. We will be gauged how faithful we are before the Lord. Okay?
So amo na mga kauturan bilang tulugyanan, kita tilawan sa Ginoo kung bala masaligan kita o kung hindi. Okay? Now, stewardship, siling pa sang isa ka author, it implies relationship. It is actually a relationship between the steward and the master, between the steward and the Lord, mga kauturan. Ginsiling diri, ang relasyon nga naangkon sang tag sa katao sa iya manunuga. Amo na mga kauturan, it is a relationship kung ang tao magdumili sa pagbaton sining kaangtanan upod sa iya manunuga, niyan sa pagkamatod. Iya ginpanghiwala ang otoridad sang Dios kag ang iya pagkatag-iya sa sining kalibutan. So, kung i-deny naton ang office of stewardship, we deny the authority of God. Okay? Kag wala naton saging kilala nga tag-iya. Kay ang feeling mo daw ikaw na ang tag-iya. That is the pride of ownership. Amo na gisa nga we want to be recognized. Ti amo ginaya mo. Pero mga kauturan bilang tulugyanan, kung may dayawon man, pasidunggan ta ang tag-iya. Kung nag-successful man ang imong business, ang imong panguma, ang imong career, glory to God. No? Praise be to God. Tungod, gin-provide niya ang tanan, gin-bless ikaw, and in turn, you are blessings to the world. Okay, mga kauturan. So, it is a relationship. Wala kita sing husto nga panulok sang aton katungdanan bilang sinuhulan nga mga alagad ni Kristo. No, hired servants of Christ. Ang iban daw hindi gusto makabati sini kay gusto naton ining pag-intindi naton sang hard, no? Ako na ginbayaran atong mga employed worker lang, no? Nya ti aring aton nga worker. But you know mga kauturan bilang tulugyanan, we are all hired by Christ, no? Iya kita ginbayaran sing abansi sang aton suhol. Pinaagi sa iya pagantos sang iya kabuhi sa paagay sang iya dugo sa cross. Okay? Agod sa paghigot sa aton sa pag-alagad sa iya sing tinagipusoon. Ang tanan nga maayong butang nga aton nabaton hinulaman ta ini sa Ginoo. Iya kita ginhimo nga mga tulugyanan. Okay mga kauturan, you see here the connection. Sa una sa creation, ang tao ginhimo nga salaligan o tulugyanan sang tanan niya. Okay? Hindi man to binayaran, kundi gintungtong lang sa dito kay siya amo ang magtatap. Siya amo ang mag-improve. Agod nga mag-grow pag ang iyang character. Agod mag-grow iyang relation kilalahon niya ang Ginoo. Pero hindi siya masaligan. Ginkawat niya ang hindi iya. Gusto niya paagawon ang puder sang Dios kay nagdoktrina sa into sa isang yawa nga kung lapason mong sugo sang Dios, mangin pareho ka man sa Ginoo. So, that is rebellion against God, no? Pero by redemption, okay, ginbalik kita sa aton pagkatulog, yanan. Ginsiling kita diri, ginbayaran na kita ni Kristo. We are already hired. Ano ang ginbayad niya mga kauturan? Okay? Amo na nga sayop ang aton nga perspective sang stewardship, no? Iya kita ginbayaran sing advance. Sang aton suhol pinaagi sa iya pag-antos sang iya kabuhi sa pagpaagay sa iya dugo sa cross agod sa paghigot sa to bind us, no, in servitude. Kita mag-alagad sing tinagipusoon. Okay? Ang tanan nga butang aton. So makita ta mga kauturan nga bisan pa sa Biblia sa parabola dira sang tawo nga manggaranon nga may ulubasan, ubas, no? Lapad ang iyang vineyard. Nga problema sa mga ngani. Harvest, ha? Di way gising tao kay siguro masako man ang iban. Lagaw-lagaw sa mga kabaranggayan, mga kabanuhanan. Nakita itong iyang mga parinti siguro, mga neighbors. Yato, way kamo obra? Ya way sir, way gid nag-hire sa amon. Nya kari kamo, bulig kamo dito kay mapaani ko subong. Tiyang iba naglukso dito, nagdoksol dito sa lusong sa Alanyon. Alas 6, may alas 9, may alas 10, may alas 12, may alas 3, may alas 4, may alas 5. Karon kay pag binayaran na atong nag-umpisa alas 6, nagbaton lang sa enough nga sudo, good for that day.
Pero ti itong naglukso iya alas 9 o kung naglukso alas 5, pareho man ang suhol. Reklamo tong nauna. Reklamador gino. Okay, mga kauturan niya, ako no, ang suhol hindi patas. Patas gidi. Kaya nga naman, ang nag-umpisa sang primero kag ang katapusan, alalangay palariyo ang sweldo. Di nagreklamo siya kay unfair ko no ang tag-iya. Nya pag gusto ko ya kay ako ang tag-iya. Hindi ikaw magpagusto kung pilang isuol sa imo. Mga kauturan, actually tanan nga naglumpat dito, nagbulig, may suhol. But the good news is tanan kita mga kauturan nga mga nagbaton kay Kristo, nagsulod sa isa ka kontrata bilang tulugyanan, kag we are all what? Workers for God. No? Hindi lang ang hired pastor o kung hired layman, kundi we are all stewards of God. We are all workers for God. Kag kita tanan, bayad na ni Kristo through His spilled blood on the cross, that we may serve Him, to bind us in servitude, willing servitude, sang tinagipusoon, ang tanan nga aton, nga nabaton, hulam ta sa Ginoo. Kita mo, ang term lang nga hulam, may gani, hindi utang, kundi hinulaman ta ini sa Ginoo. Ina, mabasa nimo sa Testimonies, Volume 3, page 397. So, kataho mga biyan nga pamalandungon nga ang Ginoo, establishar sang relasyon sa aton. Testimonies, Volume 9, page 246 nagasiling. Ang tinindugan sa isa ka tulugyanan, isa ka dungog, it is an honor, bangod ang iagalon, nagsalig sa iya, apang kun magbuhat siya sing tikang sang pagkamaiya-iyahon, iyan lang ko galingon, selfish, no? Kag magpamintaha siya sa iagalon, iya ginguba ang pagsalig nga ginhatag sa iya. So this is a good reminder for us. So stewardship is a relationship. Please don't fail your master. Okay? Okay. Number 2, ang pagkatulugyanan isa ka pagginahom o kung dominion. Well, that's very clear in Genesis chapter 1 verse 26, no? Himuon ta ang tawo sa dagway naton, suno sa kaangay naton, kag pagahumon ta sila. Amo na ang biblical foundation sang stewardship mga kauturan. Kag dira sa Matthew 25, ang parable sang talents, amo gihapon nakaroon ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka manggaranon nga nagpanakatan sa malayo nga duog, kag ginpatawag niya ang iyang mga ulipon, kag gintugyan sa ila ang iya mga pagkabutang. Amo na mga kauturan. So, stewardship is what? Dominion. Okay? Dominion means what? Nagakahulugan ini sang otoridad, gahom, kagamhanan, kontrol, nasakupan, responsibilidad, o kon pagdumalahan. Amak muna ang Ginoo naghatag sa aton sing obligasyon, ginsaligan niya kita. Bisan nakita niya nga hindi masaligan, ginsaligan niya. Una na failure kita, but why siya magdula sing paglaom? Gusto niya kita tun-an nga we need to learn from our mistakes, mga kauturan, nga in spite of that, God love us. So, trust begets trust. No? So, muna mga kauturan nga at the end of this presentation, kabay nga makita kita nga masaligan sa Ginoo to prepare our hearts for the coming of the Master. Hindi lang niya seminar mga kauturan, kundi we would like to let you know Jesus Christ is so serious about this. He was talking this message to His disciples. He is talking about the kingdom of God. No? When we talk about stewardship, we are not talking about the conference. We are not talking about earthly things, but we are talking about spiritual matter. And this is what? Our relationship to God. And God gave us the authority, control, and what? Dominion, no? Sa aton nga obligasyon suno sa aton masarangan. Ang tao nakabaton sining katungdanan kag nagapangabudlay sa lugar sang iya agalon. Iya ginakabig ang tanan nga yara sa idalom sang iya puder nga daw kaangay sang sa tag-iya. Okay? So kung ano ang thinking, ang thought, ang balatyagon o kung ang plano sang tag-iya, bilang tulugyanan, ginsaling niya sa imo, agod ikaw preside on His behalf. Hindi nga ang tag-iya ang masunod sa imo, kundi ang sundon mo kung ano ang plano sang Dios. Mga kauturan namon galing lain gid ang feeling ta kung tag-iya eh. Pag silin sa tag-iya, bring ye all.
The blank into the storehouse. Hindi ipatindog ko niya sang balay. Lain niya mga kauturan. Lain ang plano sa iya karon, lain ang plano mo ti ang tag-iya nang masunod sa imo. Mga kauturan lain ina no. So imagine control. Ti kung steward ka daw may control ka na mga kauturan daw pinagusto ka na, but take note nga we will be accountable to God. I-gauge siya kita kung faithful kita sa iya o kung hindi. Mga kauturan, ang pagkatulugyanan, silindri, dugang pa, nagapasakop sa iyagalon. Ginbaton niya ang mga katungdanan sang tulugyanan. Kag kinahanglan siya maginawi sa lugar sang iyagalon, kag maghimo kaangay sang ginbuhat sang agalon, nga iya ginalagaran. Ang tinutuyo sang iyagalon, nangin iya tinutuyo. I like this, no? So you have now the mind of Christ, the object of Christ. As steward, kung ano ang intent sang atong Ginoo, that will be our intention mga kauturan. Okay? Paginaho mo, no? Okay? Ang Diyos noon nga disenyo, kag langit noon nga sugo, kag bangod sa Diyos noon nga gugma, ang tao ginhatagan sing paginahom sa bugos nga tinugad diri sa duta. Ginhatagan ang tao sing kahilwayan sa pagpili, sa pagbuhat sing Diyos noon nga plano sa sining kalibutan. So amo na mga kauturan, we enjoy our role as steward because we have this freedom, okay? Freedom to serve God, okay? Ang pagkatulugyanan may patakaran, no? Bilang steward, God, nagbutang siya sing kudal o kon layi o kon kasuguan. Okay? So muna kung mag-enter ka sa mga kontrata, may ara na siya nga rules, mga kauturan. So God has also rules, mga kauturan. Bisan ang kalibutan gintugyan sa tao nga iya pagaharian, ang tao magadumdum nga ang tanan nga tinuga nga yara sa sini ginapanag-iyahan gihapon sa Dios ang sa pagpahanomdom sang tawo sini nga ang Dios nagbutang sa iya sa isa ka kahoy bilang ginadilian. So amo na mga kauturan, it's a reminder of man's stewardship dito sa Eden. Ato dito ang tree of the knowledge of good and evil. Okay? So amo na mga kauturan, may patakaran, no? Ang Dios nagtuga sang tagsa ka kahoy sa Eden nga makagalanyat sa mata kag manamit nga kalanon, kag iya gin hambalan si Adan kag iba nga hilway kamo nga kag magkalipay sa pagkaon apang nagbutang siya sing isa ka kahoy nga ginadilian. Okay? Ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain, dili sila magkaon sini. Ining kahoy nga gintigana sang Dios bilang dalayon nga pagpanomdom sang pagkatag-iya sang Dios sa tanan nga mga butang. Mabasa mo makauturan sa Testimonies Volume 6, page 336. So ang ila stewardship dito, may ara ang Ginoo patakaran, may law, no? And the law defines their freedom, no? It limits and defines their freedom, mga kauturan, nga hindi nila to pagtandugon. Agod nga ma-maintain nila ang relationship nila sa Ginoo. Ang pagkatulugyan na mayara gid ginadumilian, isa ka bagay nga ang tulugyanan wala gid sing kinamatarong, mga kauturan. Amo na, it belongs to the owner, no? Okay, ang pagkatulugyanan na kinahanglan sing pagkatutom. So dapat makita ang tulugyanan nga matutom, no? 1 Corinthians, naunang Korinto 4:2, Lucas 17:9 kag 10, ang tulugyanan nagabuhat sang iya obligasyon nga gintugyan sa iya, ang bisan ano nga ginahimo sang tulugyanan kinahanglan nga mapaidalom sa isa ka kinahanglanon nga amo ang pagkamatutom. Okay, faithfulness, mga kauturan, is very lonely word. Okay? Kung magkaroon Ginoo, bulahan niya itong tulugyanan. Nga kung mag-abot Ginoo, masapuan siya nga matutom, no? O kung nagahimo sa subong, no? Ang pagkatulugyanan nagadula sing kahangawa. Well, kung steward gisang Ginoo, worry-free, mga kauturan tungod partner mo ang Ginoo. Ti kung nagawuri ka, abot silingon way kasing pagsalig sa Ginoo. Hindi ka mo magpalibog, okay? Hindi ka mo maghimudos, magtuo sa Ginoo. Okay? Unahaan na yung ginharian niya. Kag ini nga mga butang idugang sa inyo, no? Kung imo unahon ang bulaton sa Dios, no? God first. Amo ning aton niya theme, stewardship theme for this kinkinyo, mga kauturan, from 2021 to 2025. Okay? God first. Okay?
So kung imo unahon ang bulhaton sang Dios nga labaw sa tanan, makapangamuyo ikaw nga may pagsalig nga ang tanan nimo nga kinahanglanon mapun-an kung imo tagudilian ang imo kaugalingon kag ihatag ang imo tagipusoon sa Dios. Okay? Sugpon mga kautoran, nangin membro ikaw sa panimalay sang Dios. Kag ang tanan nga butang sa panimalay sang Dios para gid sa imo. Imagine that, tanan dito para gid sa imo. Ang tanan nga bahandi sang Dios bukas para sa imo. Thoughts from the Mount of Blessings. Hamak mo na mga kauturan. Kung kita gali magpaidalom sa pagdumalahan sang Dios, wala kita sing kahangawan because everything will be provided, no? Our temporal needs and above all our eternal blessings, no? Dito sa langit, it will be for all of us. Hamak mo na, no? Kanami gid sa atong Ginoo, no? Okay, ano pa? Ang pagkatulogyanan, number 6, nagakahulugan sang pagdepende sa Diyos, no? It shows what? Freedom of dependence. Kung ikaw free, it does not mean nga independent ka. Natawag nga autonomy. You want to govern yourself. But here, isa lamang kapagpili bilang tulogyanan sa Diyos. Alagad sang Diyos o kung alagad sang demonyo, no? Ang yawa nagsaad sing kahilwayan sang independence. Nyati, way kuya labot, no? Nya am I my brother's keeper? Nya ito nang labot ko na sa iya, ako ang bakiro niya. Pero siling sa Ginoo, okay? May kahilwayan ka pinaagi sa ginatawag nga dependence mga kauturan, no? Anong buot silingon sina? Ang Diyos nagsaad sa Matthew 6:23. Anong saad niya? Nga ang Diyos nagsaad nga ang aton una nga mga butang kinahanglanon sa pagkabuhi kag gihimun-an sang Dios, no? So God will supply all our needs. Okay, Matthew 6:25. Apang hindi kita maglaom nga ang tanan naton nga gusto pangayoon sa Dios paghatagan tungod wala ini sing katapusan. Ang aton nga mga gusto, busilingon sang gusto, wants. Gusto ko ini, gusto ko ina, gusto ko ina. Don't think nga magpagusto ka. Dapat may boundary mga kauturan. But we are assured mga kauturan nga hindi kita maka-survive kung kita lang. We need to depend on God. Kaya siling isang Ginoo, ano gani? Kung wala ako, wala ka musing mahimo mga kauturan. So makita ni Modra sa Juan 10, no? Ang ginatawag nga abundant life in Christ. Juan 10 or Juan 15, nagasiling dira, pabilin ka mo sa akon kag ako magpabilin sa inyo. Ang sanga nga wala nagaangot sa puno, malaya siya. Ya hindi ka mo kapamunga kung wala ako. Mo datawag nga freedom. We are free in Christ but we are dependent on Him. Pero sa piyak nga bahin niya, si Satanas siya, ang definition niya ng freedom niya, you are free if you are away from Him. Amo to ang prodigal sa nalagyo siya. He was thinking nga free siya. Pero only to find out nga ang tuod galing nga freedom kung ara siya nagka-connect sa iya amay, no? So amo na makauturan na atong Ginoo, we are free but we need to depend on Him, no? That it is only by His grace, no? Ang tulogyanan may what? May kasiguruhan nga ang iya dalayon nga kinanglanon pagahimun-an kag ang pagkatulogyanan magapadayon tubtob sa walay katapusan. So this is a lasting dependence on God. Hindi kita malipat nga ginbutang kita agod tilawan diri sa sining kalibutan, no? Ellen White tells us, don't forget nga kita gintuga kag ginbutang diri sa kalibutan agod tistingan, agod hibaluon ang aton pagkatako sa palabuton nga kabuhi. Wala sing makasulod sa langit nga nadagtaan ang iya pamatasan sing nagapadunot nga dagta sang pagkadalok. Baw, hindi gali makasulod sa langit ang mga dalok. Tanawa si Satanas kay dalok ginpagawa sa langit. Gani mga kauturan, hindi man kita kasulod sa langit kon dalok kita. Busa ang Dios nagtilaw sa aton diri. Mabasa mo ini sa Council on Stewardship page 22, no? So God put us here, no? Nga pinaagi sa pagtugyan sa aton sang umalagi nga mga pagkabutang kag manggad. Naamo na mga kauturan ang imo salakyan, ang imo balay, ang imo pamilya, ang imo profesyon, ang imo resources, ang imo nga possession, mga kauturan.
that is not yours. Ginpaagi lang na sang Ginoo sa imo to reveal your character. Kung tistingan ka kon dalok-dalok ka o kung maalwan ikaw, no? Agod nga ang aton paggamit sini mapakita kung kita masaligan sang nagapadayon nga mga kamanggaran. Okay? So to reveal our character, whether we can be trusted of eternal riches. So muna mga kauturan, this is a good reminder for us sa sining simana sa pangamuyo. Now, ang pagsikway sa pagkatulogyanan, nagadala ini sang kalaglagan, lantawa sa Genesis chapter 3, 16 to 17. May ara mga kauturan nga after effect, no? May immediate effect kag may long effect. Anong immediate effect? Ano mga kauturan? Pagwa sila sa Diyos sa Eden, hindi na ang tao makasugilanon sa Diyos, no? Nawong kag dawong, we were separated from God. Sang gintabog sila gikan sa ila puluyan ang ila mga pribileyo na dula, kag napilitan sila sa pagkaon gikan sa ila pinatuluan sing balhas. Okay? Ang sapinit kag tunok kag pag-antos nangin ila problema, ang mga COVID ni mga kauturan, epekto ini sang paglapas ng tao. May ara ginatawag ng immediate effect, no? Nadula ang himaya sang Ginoo, nadula ang relasyon mga kauturan, because stewardship is a relationship. Nadula ang ila matahom nga puloy-an, no? Kag instead of blessings naging pakamalaot mga kauturan. Kag may ara man ginatawag nga lasting effect, no? Ang silot sang ila pag-rebuild day tuman kapait nga pag-antos, separasyon, balatian kag kamatayon. So amo na subong mga kauturan, may lasting effect, no? Kag may eternal effect nga ang mga reprobate, ang tao nga mga manilapason, ang ila destino dito sa linaw kalayo tungod waay gid sila nag-alagad sa Ginoo. Tiapang ang epekto naman sa mga tao nga naghinulsol kag nagbalik kay Kristo. They will be restored to stewardship, no? Into a right relationship with God, no? So pamangkot nga paghahambalan mga kauturan. Paano naton mapakita sang tulugyanan, kung paano mapakita sang tulugyanan ang iya kahilwayan sa pagsalig sa Ginoo o kung pagpili sa pagtuman sa Ginoo? Paano mga kauturan? We can show that by what? By faithfulness, by being obedient, no? Sa pagkamatutom sa aton loyal sa aton nga master, no? Sa ano nga pamaagi maguba ang iya pagkatulugyanan. Paano maguba? Ati amo na tong ehemplo ni Adan kag ni Eva. Separation, death, no, sorrow, and curses mga kauturan, kamatayon. Kag paano mabalik ang naguba nga relasyon sang tulugyanan sa iya manunuga. Okay? Paano mga kauturan? Ang muna silin sa Ginoo nga it is only by the grace of God, through Christ, redemption at the cross of Calvary, we are restored to stewardship. Ginbayaran niyang aton utang. Mo gimana mga kauturan ang aton when we talk about stewardship, ang sala utang mga kauturan nga dapat bayaran hindi isang kwarta. So we are not talking about money here, but we are talking about life. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon. But let me tell you this, ang stewardship department nga halin pa sa creation mga kauturan, patuod nga nadula ini apang gin-restore ni Jesus Christ, and He wants you and me to be restored into a right relationship with Him. Kung aton batunon ang dugo ni Jesus bilang kabayaran sa atong mga sala, God will entrust to us all the privileges, all the resources, all the material blessings, spiritual blessings, that in turn, we will grow in our character. Kag hindi na kita mangin dalok, kundi mangin benevolent, mangin generous mga kauturan. Okay? Para sa iabuluhaton, because love gives, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, love gives mga kauturan. So, paano kita mabalik? It is only by the love of God that we are restored to stewardship. It is only by loving Him and by loving Him with all our hearts, with all our minds, and with all our soul. Kabay, ang Diyos magpakamay sa aton. Pangabayin ko kamo mga utod. May ara kamo mga prayer request. Just text us, no, through Hope Channel mga kauturan. And we will include you in our prayer, no, sa among staff diri, sa mga volunteers, kag subo sa aton nga conference administration. Kagkabay ang Diyos pakamay sa aton sa sining 2021.
nga ang bulaton sa Ginoo mag-uswag, not only materially but spiritually, and we will all be ready for the coming of the Lord. Let us pray. O Diyos nga labing balaan, salamat sa imo gugma kag pagsalig liwat sa amon. Salamat sa imo pagtubos nga imo kami ginbayran pinagi sa imo hamili nga dugo. Agod kami Ginoo makaalagad sa imo nga malipayon, nga mangin kabahin sang expansion sa imo ginharian. Buligi Ginoo nga magtubo ang amon pagtuo, ang amon gugma, kay ikaw mag-bless sa mga kauturan that they will be willing to serve and to get involved in the mission. I-bless Ginoo ang amon tagsa ka mga miyembro sa panimalay, ang mga kabataan ginikanan, mga utod kag ang bugos ni mga katawhan sa West Visayan Conference kag sa amon mga pamilya sa Gua kag imo bulahaton sa bugos sa kalibutan. Thank you, O Lord, for helping us for this 1 week stewardship prayer meeting. I pray, Lord, nga ibubo mo ang balaan mong espiritu sa tanan nga nagapamati kag sa tanan Ginoo nga nagasakdag sa imo bulahaton. May you will bless us more. In Jesus' holy name we pray. Amen.